Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat at lalong-lalo na sa ating kagalang-galang at butihing guro na si Ginoong Dr. Dennis Bilukura. Ako nga po pala si Rhea P. Palagtiw na nagmula sa Batsilya ng Edukasyong Pansekundarya na nagmamayorya sa Pilipino, ikatlong baitang. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang mga katangian ng wika. Pero bago yan, ay atin munang aalamin kung ano nga ba ang mga layunin na dapat inyong makamit pagkatapos ng ating talakayan. Ang mga mag-aaral ay inaasahan na natutukoy ang katangian ng wika, nakabubuo ng maikling paliwanag o presentasyon tungkol sa isang katangian ng wika, at napapahalagahan ang gamit ng wika sa pang-araw-araw na komunikasyon. Ngayon, class, may mga ideya na ba kayo kung ano-ano ang mga katangian ng wika? Wala? Dahil dyan, ngayon ay isa-isa natin itong aalamin. Ang unang katangian ng wika ay ang wika ay masistemang balangkas. Ano nga ba ang ibig sabihin ng wika ang wika ay masistemang balangkas? Ang ibig sabihin ay ang wika ay may sistema ng pagsasaayos ng mga tunog upang makabuo ng isang salita. Naintindihan lang ba? Ngayon naman, ating alamin ang pangalawang katangian ng wika. Ito ay ang wika ay sinasalitang tunog. Kapag sinasabi natin na ang wika ay sinasalitang tunog, ibig sabihin, nagsisimula ang wika sa mga tunog na nagsisilbing verbal, na simbolong nabubuo at nagre-representang mga letra. Diba? Ang wika, ibig sabihin, ang wika ay sinasalitang tunog. Ito ay ginagamitan natin ng ating bibig. At ang wika na ating ginagamit sa pagsasalita, ito ay nagre-representa bilang mga letra. Naintindihan lang ba? Ngayon naman, ang pangatlong katangian ng wika. Ang wika ay pinili at isinasaayos. Dapat na ang wika ay ating pinili at isasaayos. Bakit nga ba? Dahil upang mas lalo tayong magkakaintindihan, dapat isasaayos natin ito upang magkakaroon tayo ng magandang komunikasyon sa ating kapwa. Kapag sinasabi natin ang wika ay pinipili at isinasaayos, ito ay tumutukoy sa pagpili ng mga naayon na salita at wastong pagkakaayos nito sa isang pangungusap. Ngayon, ang pang-apat na katangian ng wika. Ang wika ay arbitraryo. Kapag sinasabi natin ang wika ay arbitraryo, ibig sabihin, ang wika ay di namamalayang pinagkakasunduan ng mga taong gumagamit nito. Ibig sabihin, sa pagpili ng wika, maraming mga tao ang nagkakasunduan na ang wika na kanilang gagamitin ay dapat gagamitin para sa lahat. Bakit nga ba? Dahil para ang lahat o ang bawat isa ay magkakaroon ng magandang komunikasyon at nagkakaintindihan. O dapat napagkasunduan ng bawat isa. Naintindihan lang ba? Ngayon naman ay ang panglimang katangian ng wika. Ang wika ay ginagamit. Ang wika ay atin itong ginagamit dahil ito ay isa sa kasangkapan sa ating pakikipagkomunikasyon at katulad ng iba pang kasangkapan, kailangan patuloy natin itong ginagamit. Of course, kailangan natin itong ipagpatuloy. Ipagpatuloy natin itong gagamitin upang mabigyan ng halaga ang bawat wika.
Ngayon naman ang pang-anim na katangian ng wika. Ang wika ay nakabatay sa kultura. Ayan. Kapag sinasabi natin ang wika na nakabatay sa kultura, ito ay mga salita at kahulugan sa isang wika ay nililikha sa mga tradisyon, gawi, at pang-araw-araw na buhay. Naintindihan lamang ba? Ngayon naman ay ating aalamin ang panghuling katangian ng wika. Ito ay ang wika ay nagbabago. Bakit nga ba nagbabago ang ating wika? Ang wika, ang pagbabago ng ating wika, ito ay tumutukoy sa wika na dahil sa pagdami, pagbabago at pagkawala ng mga salita at kahulugang taglay nito. Kaya nagbabago ang ating wika dahil marami ng mga henerasyon na gumagamit ng iba't ibang wika katulad lamang ng Ingles, Espanyol, at marami pang iba. Kaya kapag sinasabi nating ang wika ay nagbabago, ito ay ang pagbabago na tinutukoy sa katangian na ito ay ang dahil sa pagdami ng mga kaalaman ng mga tao. Naintindihan lang ba? Mabuti naman kung ganon. Dahil dyan, may mga katanungan pa ba kayo? Wala? Dahil wala na kayong mga katanungan, maraming salamat sa iyong pakikinig. Paalam.